Magandang araw mga Rizaleño. Nandito tayo upang ibahagi ang mga mahalagang kaalaman tungkol sa paghahanda kung sakaling magkaroon ng lindol. At habang naririto na rin tayo, sabay-sabay nating linawin ang ilang karaniwang paniniwala tungkol sa lindol para tayo ay maliwanagan at matuto kung paano ang tamang paghahanda. Alam niyo bang hindi po totoo na kapag umuungol o aligaga ang mga hayop ay siguradong may paparating na lindol? Hindi po sila early warning devices. Ang mga kilos na ito ng hayop ay hindi pala ibig sabihing mararamdaman nating lahat ang pagyanig. Ang pinaka-importanting gawin kapag lumilindol, gawin agad ang one knee position ng drop, cover and hold. Lumuhod, yumuko at kumapit sa matibay na bagay para hindi matumba o mawala ng balanse. Kung nakaluhod ka sa ilalim ng mesa, tiyaking isang tuhod lang ang nakalapat para madali kang makagalaw kung kinakailangan. Pero huwag kalimutang obserbahan ang nangyayari sa paligid, lalo na sa mga nagbabagsakang mga gamit. Isa pa, mas ligtas ba sa high-rise o low-rise building? Ang sagot, parehong ligtas, basta't maayos ang pagkakagawa at sumusunod sa building code. Ang mga high-rise ay dinisenyo para bahagyang mag-sway kapag may lindol. Normal lang po iyon. Ang dapat iwasan ay ang mga lumang gusali na walang sapat na structural stability. Kaya dapat itong masuri at ma-retrofit upang maging ligtas. Kung may bitak sa daan at bumubulwak na tubig, hindi ibig sabihin ay bumubukas ang lupa. Ito ay bunga ng paggalaw o pressure sa ilalim ng lupa. Kaya manatiling kalmado at lumayo sa mga bitak o malambot na lupa. Ngayon ay malinaw na sa atin ang mga ibang katotohanan tungkol sa lindol. Alamin naman natin kung bakit madalas tayong nakararanas nito at kung ano ang mga ginagawa ng mga eksperto upang tayo ay maprotektahan. Kamakailan, niyanig ang ilang bahagi ng bansa dahil sa sunod-sunod na paglindol. At marami sa atin ang nagtatanong, malapit na nga ba ang The Big One? Ngunit, hindi dapat tayo mangamba. Bilang mga Pilipino, mahalaga ay maunawaan natin kung bakit ito nangyayari at paano tayo magiging handa. Ang Pilipinas ay isang bansang seismically active. Araw-araw umaabot sa 30 lindol ang naitatala sa buong bansa. At sa bilang na iyan, nasa 100 hanggang 150 ang nararamdaman kada taon at mahigit 100 na malalakas na lindol ang naganap sa nakalipas na 400 years. Kaya natural lang na maramdaman natin minsan ang pag-uga ng lupa. Ang mahalaga, alam natin kung saan ito nagmumula. Sa Greater Metro Manila Area o GMMA, 2 pangunahing earthquake sources ang binabantayan, ang active faults at trenches. Marami tayong active fault lines sa bansa tulad ng Philippine Fault, Aglubang River Fault, Central Mindoro Fault, Kasiguran Fault, East Zambales Fault, West Panay Fault, North at East Bohol Fault, Tablas Fault, Mindanao Fault, Central Mindanao Fault, Cotabato Sindangan Fault, Davao Fault System at Cotabato Fault System. Pero ang pinakakilalang fault system sa Luzon ay ang Valley Fault System. Ang Valley Fault System ay may 2 bahagi. Ang East Valley Fault na humigit kumulang 10 kilometro ang haba ay dumaraan sa mga bayan ng Montalban at San Mateo Rizal at maaaring maranasan ng lindol na may lakas na magnitude 6.5. Samantala, ang West Valley Fault naman ay umaabot ng humigit kumulang 100 kilometro at kaya nitong makabuo ng magnitude 7.2 na lindol. Sakop nito ang mga bahagi ng Bulacan, Quezon City, Pasig, Taguig hanggang Cavite at Laguna. At kabilang na rin dito ang ilang bahagi ng Rizal. Ayon sa pag-aaral, 4 na beses nang gumalaw ang West Valley Fault sa nakalipas na 1,400 years at karaniwang pagitan ng bawat paggalaw ay 400 to 600 years.
Ang malakas o ang huling malakas na lindol mula rito ay noong taong 1658. Kaya kapag narinig natin ang The Big One, ito ang tumutukoy sa posibleng paggalaw ng West Valley Fault sa hinaharap. Baka napansin nyo na rin ang mga signages na ganito sa ilang lugar. Ito ay fault markers na nagsisilbing paalaala lamang. Hindi ito para takutin tayo, kundi para bigyan lamang tayo ng tamang impormasyon kung saan posibleng magkaroon ng paggalaw ng lupa. Kaya dapat nating tandaan, ang may alam at ang may kaalaman, ito ang mga unang hakbang sa pagiging handa. Sa PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale o PEIS, kapag umabot sa Intensity 8 ang paggalaw, mahihirapan ng tumayo ang mga tao kahit nasa labas. Ang mga mabibigat na bagay naman ay nagbabagsakan o natutumba. At maaaring magkaroon ng considerable damage sa mga lumang gusali at kabahayan. And speaking of buildings, sa pag-aaral na isinagawa ng JICA, MMDA at PHIVOLCS, sa isang magnitude 7.2 earthquake, posibleng maapektuhan ng 30 hanggang 40% ng mga residential at public buildings. Pero muli nating paalala na huwag tayong matakot o mangamba. Ang lahat ng ito ay base sa scientific studies na layuning tulungan tayong makapaghanda sa oras ng sakuna. Kaya naman mahalaga ang patuloy na pagsasagawa ng mga earthquake preparedness tulad ng earthquake drills, information drives at coordination ng mga LGU, schools at maging ng mga private organizations. Dahil alam natin na ang pagiging handa ang pinakamabisang paraan upang mapanatiling ligtas ang bawat Rizalenyo. Ang The Big One ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat paghandaan. Sa tamang kaalaman, disiplina at pagkakaisa, kaya nating mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya at komunidad. At sa likod ng mga pagsasanay at impormasyon, kasama natin ang mga ahensyang gaya ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Calabarzon, National Disaster Risk Reduction Management Council at PHIVOLCS na patuloy na nagtutulungan para sa kaligtasan ng lahat. Base sa RDRRMC Memorandum No. 183, inatasan ang lahat ng local DRRMCs na i-review ang kanilang contingency plans at regular na magsagawa ng earthquake drills. Simple lang ang dahilan. Gusto nating siguraduhin na kapag tumama ang lindol, alam ng bawat isa kung ano ang dapat gawin. Sabi nga ng ating RDRRMC chairperson, preparedness starts with information. Kaya naman, katuwang natin ang mga local government units na palakasin pa ang impormasyon tungkol sa tsunami at earthquake preparedness. Ang nationwide simultaneous earthquake drill ay hindi lang isang simpleng activity. Isa itong life-saving habit. Layunin nitong sanayin ang bawat Pilipino kung paano kumilos ng tama kapag may lindol. Drop, cover, and hold. Mahalagang magkaroon ng consistent na drills para maging automatic na sa atin ang tamang response. Kasi sa oras ng lindol, wala nang oras mag-isip. Dapat kilos agad. Kasama rin sa mga direktiba ng RDRRMC at NDRRMC ang pagsusuri sa mga evacuation routes at ang assessment ng structural safety ng mga gusali. Kasi kahit gaano kadalas mag-drill, kung mahina ang gusali o kulang ang supplies, delikado pa rin. Tiyakin din natin ang kaligtasan ng mga gusali, mapapublic o private man. Siguraduhin may pre-positioned food packs, medical supplies at rescue equipment sa mga strategic areas. Tandaan, hindi lang ito trabaho ng LGU. Teamwork ito. Mas magiging epektibo ang plano kapag lahat ay nagkakaisa. Ang disaster preparedness ay hindi lang tungkulin ng iisang sangay ng komunidad, kundi isang sama-samang effort na dapat makiisa ang lahat. Kaya habang pinaghahandaan natin ang mga ganitong sitwasyon, mahalagang alam din natin kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Bago pa man lumindol, dapat siguraduhin na ligtas ang inyong tahanan. Ipa-inspeksyon ang mga pader, haligi at bubong kung may bitak o kahinaan.
Ihanda rin ang inyong mga essentials at mga personal na gamit na dadalhin kung sakaling magkaroon ng lindol. Mahalaga ring alam ng bawat miyembro ng pamilya kung saan ang ligtas na lugar sa loob ng bahay o opisina. Karaniwan ay sa ilalim ng matibay na mesa o sa tabi ng haligi. At higit sa lahat, makibahagi sa mga earthquake drills para alam mo ang tamang kilos kapag dumating ang pagyanig. Kapag lumindol na, manatiling kalmado. Huwag tumakbo o magpanik. Agad gawin ang one knee position ng drop, cover, and hold. Lumuhod, yumuko, at kumapit sa matibay na bagay hanggang sa tumigil ang pagyanig. Iwasan ang mga bintana, salamin, at mabibigat na gamit na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, lumayo sa mga gusali, poste at puno. Kung sakaling nasa sasakyan, huminto sa gilid at manatili sa loob hanggang matapos ang lindol. Pagkatapos ng lindol, suriin ang iyong sarili at ang mga kasama kung may nasugatan at magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Patayin ang kuryente, gas at tubig kung may tagas o pinsala. Mag-ingat sa mga aftershocks at manatili sa ligtas na lugar. Makinig sa radyo o opisyal na anunsyo mula sa mga otoridad at sundin ang inyong lokal na pamahalaan. Sa lahat ng pagkakataon, bago, habang at pagkatapos ng lindol, ang kaligtasan ay nakasalalay sa kahandaan, disiplina at pagkakaisa ng bawat isa. Lahat tayo ay parte ng solusyon, kaya palagi nating tatandaan. Impormasyon ang ating sandata, kahandaan ang ating panangga. Magtulungan tayo, Rizal. Always ready and resilient.